dismiss forever na ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. At siyempre, yan ay dahil talaga namang sinasabi ng ating saligang batas na hindi po pwede na mas mahigit isang impeachment complaint ang ihahain laban sa isang impeachable officer sa loob ng isang taon. At talaga naman po na apat-apat yung sinampang impeachment complaint at parang yun nga po, no? Ano ba naman mahirap intindi dyan na once a year lang pero lima-lima at apat-apat yung kanilang hinain, no? At iba pa yung naging basehan ng kanilang pagbutuhan para sa impeachment. So natutuwa naman po ako na hindi nanalo si Inday Sara ho dito. Ang nanalo po yung sambayan ng Pilipino dahil tinaguyod ng Supreme Court yung pagiging pinakamataas na batas ng ating saligang batas. So naghain ng kaso si VP Sara, ang panalo taong bayan. Kasi kapag ang Supreme Court ay nagdesisyon ang tinataguyod ang ating kataas-taasang batas na tinatawang saligang batas, ang panalo ay taong bayan Pilipino. So, incidental po na ang nanalo dyan at hindi na po pwedeng ang ituloy yung impeachment complaint with finality ay si VP Sara. Pero tayo mga Pilipino po, tayo talaga ang tinaguyod ng Korte Suprema dahil itinaguyod ng Korte Suprema ang ating saligang batas. No? Now, sinabi ko na naman sa inyo dati na itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen at ako ay nagkasama sa UP Faculty of Law. No? At matagal din siya naging dekano doon at matagal din ako nagturo doon. No? Kung ako 15 years nagturo sa UP Law, siya rin po, ganun katagal din nagturo sa UP Law, mas matagal pa nga yan kasi right from graduation siya nagturo na, pero parang nag-2 term siya as Dean sa College of Law. No? At nagagalak naman po ako na siya ang naging ponente nitong desisyon sa pagdi-dismiss ng impeachment kasi po, dilawan talaga si Senior Associate Justice Leonen. No? Siya po ay tinalaga ni Noynoy Aquino bilang chief negotiator dati para sa BARM at kaya siya na-appoint sa Korte Suprema kasi nga nagkaroon ng kasunduan, no? Yung framework agreement na naging landmark agreement na ngayon ay pinatutupad. So sa totoo lang, dalawa lang po yung talagang dilawan dyan sa Korte Suprema, si Justice Leonen at saka si Justice Caguioa na kaklase ni Noynoy Aquino. Pero makikita nyo naman na si Justice Leonen, miski siya ay dilawan, tinaguyod niya yung Korte Suprema. Kinakailangan po natin pasalamatan si Justice Leonen dahil yung kanyang mga kakamping at saka mga dilawan, binibira siya. Nung lumabas nga po yung desisyon niya, binibira siya dahil para bagang nagtataksil daw si Marvic Leonen at hindi sumuporta sa impeachment laban kay Sara Duterte kasi nga sinasabi ng mga dilawan, sinasabi ng mga taga-UP talaga ay mamamatay tao itong si Duterte at hindi dapat suportahan ng kahit sino. Pero alam naman ni Justice Leonen na ang trabaho niya bilang maestrado ng Korte Suprema ay itaguyod ang saligang batas at hindi itaguyod ang kanyang mga personal na paninindigan. So ako po, saludo ko kay Marvic Leonen. Sa totoo lang po, yung kami magkasama sa UP Faculty, dalawang paksyon po yan. Hindi po kami magkapaksyon. Ako po, doon ako sa kabilang paksyon na nagsimula po kasi yung paksyon-paksyon na yan dahil sa deanship. No? Ang kapaksyon talaga ni Justice Leonen ay itong si Popo Lutilla na ngayon ay naninilbihang bilang kalihim ni Marcos Jr. na dati-dati siya ay aktivista, no? Pero ngayon talaga nagpapasasa bilang Secretary ng Energy. Nandyan si Melo Sereno, nandyan yung Tony Lavinia, nandyan yung Teddy Te. Dito naman sa kabila, ang aming kumbaga kinilalang leader ay si Judge Raul Pangalangan ng ICC. Nandyan si yung misis niya, si Professor Pangalangan. Tapos nandyan din si Floren Hilbay. Nandyan si Justice Hardelesa. Nandyan si Bing Guanzon. Kakampi namin si Bing Guanzon noong UP Law Days. No? At alam nyo, talagang nagugulat ako na talagang naisang tabi ni Justice Leonen yung kanyang politikal na paninindigan na talagang true blue dilawan at talagang sinuportahan ang pag-dismiss ng impeachment complaint dahil alam naman natin ng mga dilawan, nais talaga nila ma-impeach si Sara Duterte para magbawasan yung kanyang probability na mananalo sa 2028 kung magkaka-eleksyon nga. Pero ako po hindi ko po binabawi yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko palagi, kapag hindi natin tinatanggal ang Marcos Jr. before 2028 at habang nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028, malabo po na panalunin ng mga Marcos si Inday Sara. Ulitin ko po yan. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. before 2028, hawak niya ang makina, hawak niya ang COMELEC.
hindi nila pananaluhin si Inday Sara dahil ang plano nila Marcos forever. Yan po ay sinabi na sa akin ng isang aking trusted confidential informant na napakalapit sa mga Marcoses. Meron silang plano na Marcos 2, Marcos 2.0, at yan po ay manatili sa pwesto sa pamamagitan ng charter change, no, natatanggalan nila ang term limits. At alam niyo ba na yung initiative para baguhin ang saligang batas, isasabay daw nila yan para daw mapanagot yung mga responsable sa mga flood scam at infrastructure scam, no? Pero ang totoong dahilan nila ay para nga ma-prevent ang pagiging presidente ni Sara Duterte. So talagang Pilipinas, kinakailangan, gumising na kayo, kinakailangan mag-people power, tanggalin si Marcos dahil habang nandiyan po si Marcos, hindi niya papayagan ang Duterte na mag-take over. In fact, at sabi sa akin na kaparehong informante ko, unlike Inday Sara, ang bilin ni Marcos Jr. ay kung may mangyari sa kanya, siguraduhin hindi magiging presidente si Inday Sara Duterte at hindi po pwedeng mangyari yan. Ibig sabihin, meron na siyang utos na gurgurin si Inday Sara kung may mangyari sa kanya at hindi niya matapos ang kanyang termino. Miski bawian siya ng buhay ng Panginoon na walang gumagalaw sa kanya, ang bili ni Marcos Jr., gurgurin si Inday Sara dahil hindi po pwede na maging presidente ang isang Duterte muli. So, wag na kayong managinip, mga dilawan at mga pulahan na sa eleksyon ay sa eleksyon ay mananalo kung sino ang gusto ng taong bayan. Ha? Ang mananalo talaga dyan Marcos at kung sino susuportahan ni Marcos. Kasi nga, maski siya'y bawian ng buhay ngayon na wala namang gumagalaw sa kanya, ang bilin talaga niya, in place na po yan. Gurgurin si Inday Sara para hindi maging presidente. So sa tingin nyo ba pananalunin ng Marcos habang nandyan siya ang Inday Sara Duterte sa 2028? Binabaluktot po itong sinasabi ko ng aking mga kalaban. Ha? Sinasabi nila, bumibitaw na po ako kay Inday Sara. Alam naman ni Inday Sara yan. Alam niya na magkakapatid na Duterte. Na talagang ang plano ng mga Marcos ay forever. Kaya nga po, itong impeachment, importanteng na-dismiss dahil ito po ay kabahagi ng kanilang script na kapag natanggal ngayon si Inday Sara, syempre, mas mababa ang likelihood na siya ay ma-elect kung meron bang eleksyon. At kung matuloy nga yung eleksyon na yan, hawak ni Marcos ang makina, hawak ni Marcos ang COMELEC, sigurado po yan. Talagang hindi nila igagalang ang mandato ng taong bayan. May mga nagsasabi, di gagawin natin yung nangyari kay Marcos Jr. na yan ang naging meet siya, kaya natanggal si Marcos Jr. Sa akin naman, bakit pa aantayin na magkaroon ng isang eleksyon na talagang hindi susundin ang mandato ng taong bayan? Ngayon naman, may pagkakataon na tayo dahil talaga namang ayon sa saligang batas ang people power. Ang pinagbabawal ay yung madugong pamamaraan para matanggal ang isang nakaupo sa pwesto. Pero ang mapayapang mga pamamaraan, yan po yung kinikilala ng ating saligang batas kasi kabahagi yan ng ating kasaysayan. At yan nga ang dahilan kung bakit meron tayong Freedom Constitution na 1987 Constitution na itinaguyod ngayon ng ating Korte Suprema.